Hey guys! So today papakita natin sa inyo yung ating asset from holding different types of coins. Na meron tayong mga major coins, meron din naman tayong mga altcoins. So ipapakita natin yan sa inyo and we will try our best na maging transparent dito sa ating investment portfolio. Okay, now ipapakita ko to sa inyo guys para dun sa mga gustong sumabay sa ating trading account. Okay? Now, I'm reminding you guys na kung sakaling sasabay man kayo, okay, be open sa idea na minsan pwede tayong matalo, okay, na minsan pwedeng masunog yung mga account natin. So, trade at your own risk, okay? Walang sisihan at the end of the day, okay? Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga binibili ko and hopefully, no, makasabay kayo kung sakali mang tumaas yung ating investment dito sa mga coins na ito. Well, anyways, etong nakikita nyo ngayon ay ang ating investment portfolio. Okay, so ito yung areas natin for Bitcoin kung saan natin siya nabili. Kung napapansin nyo, random lang talaga guys, no? Kasi yung ginagawa ko every time na may pera ako, bumibili ako, no? It doesn't matter kung nasa ang areas yan, basta every time na may extra money ako, binibili ko yan. So nakabili ako at around here, at around here, at around here, nung pinakamababa, no? And nakabili rin tayo dito kahapon, okay? So palakihin natin ito. Ayan. Nabili natin ito actually ng around 67,000. Okay? And ngayon yung presyo ng Bitcoin ay umaabot na sa around 68,000. So medyo tumaas na yung ating hawak sa areas na ito for Bitcoin. So ayun na guys, no? Again, long term ang target natin dito kaya hindi nagmamatter sa akin kung sakaling bababa man or babagsak man yung presyo. Okay? Kasi ang goal ko dito is for long term, yung pangmatagalang galawan ni Bitcoin. Okay? So, I do believe kasi guys na sooner or later, tataas at tataas din talaga sa Bitcoin. Kapag tiningnan mo siya into lower time frame, of course, madidisappoint ka kasi pababa, pataas, no? Pero kapag tiningnan mo siya into bigger time frame, mapapansin mo doon na pataas pa rin ng pataas yung takbo ni Bitcoin. Okay? So, anyways, that is for our Bitcoin and puntahan natin yung ating asset. So, sa ngayon, meron na tayong hawak na around 27,000 dito sa ating investment portfolio, no? Sa mga major coins lang ito, guys. Ipakita natin yung ating, ayan, mga hawak. Okay? So, ang pinagbabasihan ko nga pala dito, guys, ay itong crypto bubble. Okay? Puntahan natin, guys, ha? Alright? Punta tayo dun sa year. Dito sa yearly, ito yung mga coins na gusto kong paglagyan ng pera for investment. Okay? Ito naman sa mga altcoins and ito naman yung sa mga major coins. Okay? So, meron na tayong Bitcoin. Ayan. Meron na tayong Bitcoin na may total na around 11,000. Meron na din tayong Solana. Okay? Ang total natin for Solana is konti lang, no? So, 6,000 lang. Okay? Wala pa masyado tayong budget for that. Meron na rin tayong Ethereum, mas maliit. Okay? Nasa around 4,000 lang yung kay Ethereum natin. Meron na rin tayong, nasa na yun? ADA. Wala dito si ADA, guys. Ay, ito pala. Okay. Dito si ADA, pero medyo maliit lang si ADA dito, guys. Kaya hindi ko masyadong nilakihan yung ating budget for ADA. Nasa around 3,000 pesos lang tayo. And meron din tayong BNB. Okay. Ito naman, guys, medyo boring kasi sa BNB. Kaya medyo niliitan ko lang yung ating account na nilagay kay BNB. Nasa around 1,000 pesos lang, okay? Pero, yeah, dadagdagan natin yan kapag nagkaroon tayo ng extra money. Pero yung habol natin yan kasi is yung mga fast-moving coins, no? May Ethereum, Solana, ADA. Recently kasi gumalaw din ito si ADA kaya naglagay tayo ng around 3,000 pesos, okay? Pero yung major talaga na pinaglalaanan natin ng budget for our major coins investment is si Bitcoin, okay? So, that's it for our major coins. Again, ang tinitingnan ko dito is etong ating crypto bubble, no, yung market cap natin. Kasi ibig sabihin, ito yung mga coins na major talaga, no, good for long term. Okay, tapos nyan guys, para naman dun sa mga altcoins naman, okay, ang tinitingnan natin is yung yearly. Bakit yearly? Ibig sabihin kasi nito guys, sa buong taon, no, may mga times na bumababa, may mga times na may mga bad news, may mga times na pangit yung takbo ng market. Pero kung makikita mo naman, okay, nananatiling malakas itong mga coins na ito. Okay, kaya ito yung tinitingnan ko for altcoins. Now, dinadahan-dahan natin yung
pag invest for altcoins kasi nga di natin alam kung ano talaga yung magiging takbo nila in the long run. Pero slowly by slowly, no, naglalagay na rin tayo kahit papaano. So, eto naman guys, yung ating altcoins account. Nandito tayo ngayon sa aking OKX. Dito natin nilalagay yung ating altcoins, okay, mga lower coins. So far, meron tayong around 6,000 pesos na dito for our altcoins, no? So, kung mapapansin nyo guys, kumikita rin yung mga altcoins natin ng pakonti-konti, no? So, for Shiba, ang hawak natin sa kanya is around 2,000 pesos lang, okay? Nandito yan guys, si Shiba, ayan. Right? Now, meron na rin tayong Toncoin. Okay, meron yan dito eh. Eto, ayan, Toncoin, no? Meron na rin tayong Zent. Ito guys, bagong coin ito. Hindi pa ito nakalagay dito. Pero, tingin kong sooner or later, tataas rin yung value nitong Zent coin. Okay, tingnan natin siya sa trading view ah. Ito guys, oh, yung Zent tree or Zent coin. Naisipan ko mag-invest dito kasi nga, mas mataas na siya kesa sa presyo nung nagsimula siya. Nag-close lang yan at around here, no? Pero ngayon medyo tumataas na siya. And kung susukatin mo siya through Fibonacci retracement, nandun na din siya sa ating mga golden areas of Fibonacci. So, may nakikita kong medyo magandang galawan dito kay Zentree. Kaya naisipan kong, sige, subukan natin maglagay ng konti, no? Naglagay lang tayo ng around 1,200 dito kay Zentree. And yeah, kung mapapansin nyo, kumikita rin naman yung ating pera ng kahit pakonti-konti. Next is for Notcoin. Naglagay rin tayo ng konti dito. Kasi si Notcoin guys ay integrated lang din kahit Toncoin. Ibig sabihin kung sakaling tataas man si Toncoin, ibig sabihin si Notcoin baka sa susunod na mga araw tataas rin. No? Kasi integrated itong dalawang ito sa Telegram. And kung mapapansin nyo rin dito guys, no, sa ating crypto bubble, kapag ilalagay natin siya sa daily, sino yung pinakamataas? Okay? Si Notcoin and Toncoin. Lalagay natin sa weekly. Sino yung pinakamataas? Si Notcoin. Okay? Kaya naisipan kong, uy, teka, parang may potential ito. Kaya nagdagdag rin tayo ng Notcoin. Okay? So, ulitin natin. Yung ating portfolio sa altcoins is around 6,000 pesos lang. Okay? And ito pa lang yung meron tayo. Shiba, Ton, Not, and Zentree. Tapos, yung ating major coins naman, okay, may total na around 27,000 na dito, no? Meron na tayong Bitcoin, Solana, Ethereum, ADA, BNB, okay? Tapos, yung mga pakonti-konti, kino-convert ko na lang to MNT, okay? So, yun. Yan, nagbabalak pa tayong bumili and magdagdag dito sa ating mga major coins sa mga susunod na araw. Pero yung gusto kong bigyan ng focus talaga ngayon is si Bitcoin and Ethereum. Okay? Kapag nagkapera ako sa susunod, kay Ethereum na naman ako maglalagay. Kasi nga, approved na rin yung Ethereum ETF, no? So, sooner or later, baka sakaling tataas na rin ito. So, that's it for now. Sana may nakuha kayong konting information, no? And yeah, again, sa mga gustong sumabay sa aking trades, okay? Be careful kasi nga hindi natin alam kung ano yung magiging takbo ng market, no? Hindi ko rin alam kung ano yung magiging takbo ng market. Pero I do believe na itong mga coins na ito ay may mga potential. So just trade at your own risk, no? I-filter nyo rin yung mga sinasabi ko. Kung tingin nyo helpful, then i-apply nyo. Pero kung tingin nyo hindi helpful yung mga sinasabi ko, then wag nyo gayahin. Okay? Again, trade at your own risk. Alright, so that's it for now. Thank you so much again for watching. Hanggang sa susunod. Peace out.